Magandang buhay everyone. I am John Gabriel B. Abad from grade 12, India, Humanista. And today, I will tackle about the fifth book of the Torah, the fifth book, Deuteronomy. Before we start, let us have a review about the previous topic of my image. So, the Judaism is one of the world's oldest monotheistic religion rooted in the belief in one God. So, ang Judaism ay ito nang na-discuss ng Yagi nga isa siya sa monotheistic religions, meaning dalang siya ay isa ka God. Belief in one God, kundi kung kinsa ang ilang ginatuhan is si Yahweh. And founded on a series of covenants established between God and the people of Israel. So, nabuhat niya siya ang Judaism through mga agreement ni God sa mga Israel o kay Moses. And then, there is sa Judaism is nasa ang mga teaching, ang history and way of life sa mga Israel nga gi-preserve siya into a one book. Kung kana nga book is ang Hebrew Bible or ang Tanakh. Sunod, ang akong topic is muna siya ang mga sulod ani. First is the development of the Israelite nation. Dari na develop kung unsa, dari na sulod kung unsa pag-develop sa mga Israel into a nation. From the time of Moses through the period of the judges and kings up to the Babylonian exile, from the gikan sa kay Moses sa mga judges, sa mga kings antud nga gipalayas na ang mga Israel sa mga Babylon, kaya nasakop ang Babylon. So maabot na ta diya niya antod sa pagpalayas dire gi-shape sa ang core sa Jewish identity and faith. So kani nga mga panghitabo is gi-change niya ang mga Israel, ang mga Jewish, ang ilang paglantaw i-shape niya tungod ani nga mga panghitabo. So karon i-discuss na to kung unsa ni nga panghitabo sa fifth book of Torah, the Deuteronomy. So karon dira na ta sa ato ang actual nga topic, the covenant and formation of Israel. The fifth book of the Torah, Deuteronomy, becomes the third covenant between God and Israel. So diri ang introduction ipakita nga ang katulong nga covenant, ang katulong nga agreement ni God ug sa mga Israel made in Moab before the Israelites entered Canaan. Kani nga covenant, ang third covenant is nahimo siya before mo enter ang mga Israel sa Canaan. So nahimo na siya kung napa sila sa gawas, which is sa Moab. In Moses' final address, he reminded the people of God's commandments received at Sinai and emphasized obedience, loyalty, and the blessings tied to following God's laws. This covenant reaffirmed Israel's identity as God's chosen people. So dire, bago musulod ang mga Israel sa Promised Land, which is ang Canaan, is gipaalalahan sila ni Moses sa sugod ni God nga kung sa ang mga dapat bawon nila himuon sa Promised Land. So before musulod ang mga Israelis, dapat nila ni nga matun-an himuon nila dito sa Promised Land. O before po nisulod ang mga Israel, si Moses is kinahanglan siya mamatay. Anong kinahanglan siya man sa mamatay? So, si Moses kinahanglan mamatay kay mo na may ang kanang end sa ihang mission o kinahanglan po ni mamatay aron na napoy bago nga leader. O napay daghan nga mga circumstances nganong need siya nga mulisan. After entering Canaan, Israel evolved into a community guided by judges, charismatic leaders who protected their tribes and resolved conflicts. So after ni sulod ang mga Israel is kinahanglan maginilaw ka ng leader nga mag-guide sila o mag-protect. So ang first nila nga nahimong kibali nga leader or kanang protect sila is ang mga judges. Well-known judges such as Othniel. So ang mga judges di ato is sila Othniel, Ehud, Gideon, Deborah, Jephthah,
Jephthah, and Samson. Sumoto ang mga judges nga nagdumala pa sila ha. Shape this period of the judges. Sumuni siya ang period of the judges, which is recorded in the book of Judges. Sunod sa mga judges is diri na musulod ang mga kings, ang mga actual leaders. The monarchy and significance of kings. As Israel grew, the people desired a king. Saul became the first king, but later disobeyed God. So ang mga Israel kay naga-grow naman, kinanglan na gid og kanang leader nga dumala na gid sila aron ma-establish sila. So diri na moabot ang kings. So ang pinakaunang nga king is si Saul. Pero napulihan din si Saul kay disobey niya si God, wala niya siya gisunod. Sunod, Samuel was then instructed to anoint David. So sa Samuel is naignan siya ni God nga padala or butang sa trono si David aron mupuli kay Saul, who is regarded as one of the most influential figures in Jewish history. So influential mangud si David mo nang siya ang napili sa Ginoo. Under David's rule, Israel entered its golden age, and God's promise to Abraham regarding the land of Canaan was fulfilled. So tungod kay David is na fulfilled na or na himo na ang promise ni God kay Abraham na ang Canaan is mahimong promised land. Tungod to siya kay David nga na kuha na gid siya, na establish na gid siya. Ug diri apod kay David is nisulod ang golden age tungod sa iyang pamahala sa iyang mga nasasakupan. So diri kay David na kuha ni siya as golden age tungod sa kanindot sa iyang pagpamahala. One notable text connected to David is Psalm 51, a prayer for repentance after his sin involving Bathsheba. David's son Solomon succeeded him and was known for his wisdom. So kay after sa pagpamahala ni Kuan, after sa reign ni David, nisunod si Solomon. Si Solomon mo na siya ang anak ni David, nga kilala sa pagiging wisdom, tungkol sa wisdom, sa kaalam, ug bright pud siya. With his leadership, the kingdom became stable and prosperous. However, after Solomon's death, so before namatay si Solomon is ang iyang pagpamahala, ang iyang leadership is nag-lead sa kingdom na mahimong stable ug prosperous. So nindot gyapon pagpamahala sa anak ni David nga si Solomon. However, after Solomon's death, internal conflicts resulted in the kingdom's division into two. So namatay si Solomon, namatay siya, ug pagkapatay niya nay conflict na hitabo, daghan na ang conflict nga nagresulta sa pag-divide sa Israel. Na-divide ang Israel, ang mga Israelites, na-divide ang Canaan. So na-divide siya into two. Una, ang Israel nag-consist of Northern Kingdom with 10 tribes. Ang sunod is ang Judah, ang katunga sa Israel. Judah consists of Southern Kingdom with 2 tribes, including Jerusalem. So sa Judah, nabutang na ito ang Jerusalem. So ang na-divide ang Canaan into 2, ang Israel and Judah. Sunod ani is itakang na po na to ang the role of prophets. Kung unsa ni mga prophets, nganong daghan may mga propeta, kung unsa ilang mga role. Muna atong itakil karon. Prophets played a vital role in guiding both kings and citizens. So ang prophet is di lang siya gag-guide sa mga citizens, pati po sa king. Their messages, warnings, visions, and reminders of God's covenant form the second major section of the Tanakh. So ang mga prophets is muna siyang gadala sa mga message sa God. Ibali, sila ang ginapadalhan sa message. Huwag na naman silang message, sila ang
disseminate, sila ang gahatag sa mga people kung sa'y giingon ni God. They serve as God's messengers, especially during times of moral decline and national crisis. So sila ang mga messengers sa God. So ang prophets is nana siya sa ikaduha nga part sa Tanak. Muna siya ang mga prophets sa ikaduha nga part. Sunod na punta, mutakil sa the Babylonian exile and return. A major turning point occurred during the Babylonian exile. In 587 BCE, King Nebuchadnezzar of Babylon conquered Jerusalem and exiled many Israelites. So, diri sa Babylonian exile is niabot ang mga Babylon nga gipamunuan ni Nebuchadnezzar, ang ilang king nga gisakop ang Jerusalem o gipalayas ang mga Israel nga nagapuyo dito. Without a king, the people relied on prophets to uphold their faith and hope. So wala naman sila king, kaya namatay naman si Solomon. Relied lang sila sa mga prophets para i-guide sila kung ahaman sila padulong o protektahan sila. Sila ang mga buhaton. After the Persians defeated Babylon in 537 BCE, ug diri ni sulod na pud ang mga Persian nga gidefeat na pud ang mga Babylon sa time nga 537 BCE. The exiled Jews were permitted to return. So, kaya na-defeat man sa mga Persian ang Babylon, ang katong mga gipalayas nga mga Israel is pwede na musulod, pwede na mubalik sa Jerusalem. They found Jerusalem in ruins and prioritized the rebuilding of the Second Temple, which was completed about 20 years later. The story of this restoration is recorded in the books of Ezra and Nehemiah. So, kaya nakabalik naman ang mga Israel, una nila gi-rebuild or gi-himo balik ang temple. Kung asa nakabutang itong mga agreement o mga ang book, mga hagin ng butang ang book. Gi-rebuild to nila ang temple. Kaya naguba man to siya, so ilang ibalik o ilang gitarong to. Sunod sa atong topic is the Hebrew Bible, Tanakh. Kani siya na discuss na siya sa previous topic, pero ato na siyang motorhon kaya apil man sa atong topic karon. The Hebrew Bible, Tanakh. The Tanakh is divided into three main sections. So ang Tanakh diay is na-divide siya into three. The Torah, ang mga law, ang mga teaching sa mga Israelites. Sunod, the second part is Nevi'im. Diri na itong ang gingon nga mga prophets. So second part to sila mga prophets. The third part is the Ketubim, mga writings. Diri na sulod ang mga sulat. Torah, ang Genesis. So first, diri sa Torah. Ang Torah is na-divide na po sa 5 books. Una is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ang 5th book, Deuteronomy, ang ako ang original topic. And then, sa prophets, diri include sila, ang mga prophets, sila Joshua, ang mga judges na pinabudili sa prophets, Samuel, Kings, apil na po dito ang sa prophets, na pinadri ang katong kings nga nagdumala, katong judges nga nagdumala, mga prophets ng mga messenger, and the major and minor prophets. Sunod diri sa writings na diri ang Psalms, Proverbs, Job, Song of Songs, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther, Daniel, Ezra, Nehemiah, and Chronicles. Sunod, hapit na tamaman. These books contains laws. So ang atong mga book nag-contain sa law, ang atong Torah, history, Torah gapon, sa poetry dito sa writings, wisdom sa writings,
Literature's writings and prophetic writings central to Jewish belief and identity. Sumuto ang kanang ilang pagkakilanlan moto siya ang Torah or I mean ang Tanakh. Beliefs about the covenant and the chosen people. Muna siya itong last topic. Many Jews believe that the covenant with God is eternal. So, many people, madalang tao, nagtuo nga ang kanang agreement sa Ginoo is eternal, so walay kaumanan. Although interpretations vary, so daghay mga interpretations, daghay sila explanations, kay laylay matag mga perceptions o dahil atong paglantaw o pagtuo. So, all interpretations daw may vary. There is agreement that its essence is expressed through love for one's neighbor and just treatment of all humans. Jews consider themselves God's chosen people. So ang mga Jews dahil i-consider ang ilahang self, ang ilang mga sarili nga pinili sa Ginoo. Not because of superiority, dili tungod kay superior sila, taas sila, but due to their accepted missions to live according to God's will and reveal His truth to the world. So na-search ko sa nganong na-choose ang kanang mga Jewish people na chosen people sila kay tungod daw sa i-accept nila ang Ginoo, ang kanang mga ang mission sa Ginoo, i-accept daw nila. So moto siya to live according to God's will and reveal His truth to the world. So sila ang naghanap ibalik. Several interpretations explain what Israel is seen as chosen. So nadre kung ano daw ang Israel is mga chosen people. Some traditions teach that Israel accepted God's commandments when others did not. So ang Israel dahil kay accept niya ang commandments sa God. Kung wala napili ang uban, kaya wala man nila accept ang commandments sa God. Kaya wala man sila gipili, so wala sila na-choose. Tapos gipili man sa Israel, moto na himo silang chosen people. Sunod, mystical traditions say Jewish souls were chosen from creation. Na ingon nga ang mga Israel daw is napili na sila sa pag-anak pa lang. Mystical traditions, silang soul pinili na daan sila bago pa sila anak or naanak sila, pili na sila. More moderate views describe choosing Israel as inviting them to follow God's way and share it with humanity. So motong yun nga sila disseminate, sila magpalaganap ang mga Israel. Choosing Israel is inviting them to follow God's way and share it with humanity. Judaism also teaches that being Jewish can be inherited through the mother, but non-Jews may join the faith through conversion, though requirements vary across different branches of Judaism. So discuss ato ng Pearl, dapat kabalo mo na. Judaism's history. So sa Judaism's history history sa Judaism. Muna siya ang last part sa ako ang topic. Or I mean topics. Daghan man. From the covenant in Moab, kung pa sila kasulod na pala sa Moab, through the era of judges and kings, after nga niabot na ta sa judges, itong isulod na sila. O ang una nila nga nahimong mga leader is judges. Then second, ang kings. Through the Babylonian exile, antun nga niabot na sa Babylonian exile, itong namatay na si Solomon, ang last king. And the rebuilding of the temple, antun itong na ang Babylonian exile, itong niabot sila gipalayas ng Israel, o niabot na po ang Persia, nga na-defeat ang Babylon, nga pwede na musulod ang mga Israel. Sa pagsulod nila, i-rebuild nila ang temple. Shape Jewish people's enduring faith. So ato siya nga mga history, nga mga paghitabo, gi-change gini ang mga Jewish kung sa paglantaw nila karon, kung sa ilang way of life. Their sacred texts, traditions, and belief na lasting covenant continue to guide their way of life.
So moto ang nagpadayon silang kinabuhi kung saan na pagsumikad sa ilang kinabuhi nga makasurvive sila nga duwaton sila sa Ginoo. Despite challenges, the Jewish identity remains rooted in loyalty to God. Despite sa mga challenges, ang mga Israel is loyal gyapon sa Ginoo. Nagit sila Ginoo nga ginatuhan bisan pa sa unsa nga mga pangitabo or challenges. Moral responsibility and commitment to preserving and practicing the ancient heritage. So bisan pa nga niabot na sila karon, ilagay pong ipanatili itong mga unsa ilang mga natun-an, ginapadayon gyapon nila antud sa karon ay kung man ang ilang pagtuo, kung man ilang dapat himuon aron mapabot sila sa Ginoo, aron mapili aron maabot sila sa Ginoo ang dito sa langit. So moro to guys ang tanan ako topic. I hope you enjoy. Thank you and magandang buhay.